Magandang gabi sa bawat isa. Muli, devotional recap tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 2 pa rin ng Kawikaan. Verse 19 to 21 yung ating babasahin. Pero sa ngayon, explain ko muna yung aking natutunan dito sa chapter 23. Verse 1 to 10 ng Isaiah chapter 23. At ang aking natutunan dito mula verse 1 hanggang 10 ng Isaiah chapter 23 ay itong verse 1. Sabi dito, mananangis kayo mga ngalakal sa Tarsis sapagkat ang hero na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong tahanang matitirhan. Ito'y inihayag sa inyo mula sa lupain ng Sirpus. Ang nakita kong aral dito sa verse 1 na aking natutunan, sa mundong ito, sa ating buhay, yung bagay na ating natatamasa ngayon, kung tayo man ay nasa tagumpay, abot na natin yung pangarap natin, yung ninanais natin sa buhay, kung yun ay natamasa na natin or natatamasa or nararanasan, ay hindi yun permanente. Kaya huwag lang nating ituon yung ating buhay doon sa ating tagumpay, sa ating natatamasa. Kundi magtiwala din tayo sa ating Panginoon at yung ating tagumpay sa mundong ito ay nawa ay hindi maging hadlang para kalimutan natin yung naging tulong ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung mga bagay na ating natatamasa, na ating nararanasan, na tagumpay, hindi natin yun magagawa kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay. At nawa, yung ating tagumpay na yun ay hindi lang doon nakasalalay yung ating pagtitiwala tawag doon, pagtitiwala at yung buong buhay natin. Kasi yung iba na hindi naman halos lahat, na yung ibang tao na nakakilala sa Panginoon, nag-umpisa na mainit sa Panginoon, laging nagsisimba, laging nag-church, laging umaattend sa mga gawain, pero dumating sa punto na sila ay nagkaroon ng, alam mo yun, yung mga panalangin nila, sinagot ng Panginoon, pero unti-unti nawawala sila sa Panginoon. Kumbaga, nakakalimutan nila na kung wala ang Panginoon sa kanilang presensya, yung mga bagay na kanilang natatamasa ngayon ay hindi nila mararanasan kung wala ang Panginoon sa buhay nila. Pero dahil sa nakalimutan nila na ang Panginoon nga pala ang siyang naglagay ng opportunity para maabot yung kanilang pangarap na natamasa ngayon, dahil nakalimutan nila yun, unti-unti silang nawawala sa mga gawain sa church, sa activities ng church, sa pagsisimba, yun. Kaya nagkakaroon sila ng problema
sa buhay. At yun po yung nakita kong aral dito, na huwag lang nating ituon yung ating tagumpay sa buhay na ito, kundi ipagtiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. At nawa, patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Patuloy nating ipamuhay yung ating mga natutunan sa Kanyang mga salita na itinuturo mula dito sa Biblia at sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod. Sana po ay nauunawaan niyo po yung aking pong explanation patungkol po dito sa verse 1 ng Isaias. At yun po, ang isa po sa aking natutunan dito ay yung ating tagumpay sa buhay ay may purpose sa kaharian ng ating Panginoon. At nawa, yung purpose na yon ay ating magamit at ating gamitin upang maging hamon sa bawat kabataan o sa bawat tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Nawa, yung ating tagumpay, yung achievement natin sa buhay, nawa, yun ay gamitin natin maging hamon para makapag-encourage sa mga tao na lumapit sa Panginoon, na umattend sa simba, makinig sa turo ng ating mga pastor. At yun po yung gusto ko pong iparating po dito sa verse 1 ng chapter 23. At yun po yung aking natutunan po dito. At yun lamang po, at marami pong salamat dahil patuloy niyo po akong sinasamahan at patuloy niyo po akong sinusubaybayan sa aking night devotion. At ngayon po ay dito na po tayo sa Kawikaan. Balik po tayo na Kawikaan, chapter 2, verse 19 to 22. At yun, sino mang maakit niya ay tuluyang matatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa'y mawawala. Bubunutin pati ng lahat ng mandaraya. At ang aking natutunan dito sa verse 19 to 22 ng Kawikaan, chapter 2. Teka, parang nabasa ko na rin itong chapter 19. Ay, hindi pa. Hindi ko pa siya nabalikan. So, yun. Ang aking natutunan dito, mula 19, verse 22, lahat to ay aking natutunan. Umiwas tayo sa mapang-akit na kalayawan or tawag doon sa mga tao na walang may dudulot na maganda sa ating buhay. Bagkus tayo ay mamuhay ng naaayon sa itinuturo ng ating Panginoon. Sabi dito sa verse 20, kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Tahakin natin ang landas ng kabutihan. Paano natin yung tatahakin? Base sa aking pagkakaunawa, kung tayo ay laging umaattend sa church, kung lagi tayong nakikinig sa tinuturo ng ating pastor,
na ginagamit ng ating Panginoon sa ating buhay. At kung yung mga bagay na itinuturo nila sa atin, ng ating pastor at ng ating pastora, kung yun ay na-apply natin sa ating buhay, tayo ay nasa landas ng kabutihan. At yun yung ating tinatahak. Sabi sa verse 21, pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. At yun, isa din to sa aking natutunan na mamuhay tayo ng tapat. Pagkat ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Kung tayo ay magiging tapat, kung tayo ay magiging tapat sa ating kapwa, sa ating Panginoon, tayo ay hindi matitinag. Sapagkat lagi tayong sasamahan ng ating Panginoon. Yun yung mga bagay na aking natutunan dito sa verse 19 to 22 ng chapter 2. At yun po, sana po ay naunawaan nyo po. At yun po yung aking isusulat po dito. At yun po. Umpisahan ko na po. March 15. Tama ba? Twenty 26.
At yun, hanggang dito na lamang. Muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. God bless po sa inyo pong lahat. At yun po. Sana po ay naunawaan niyo po lahat ng aking explanation patungkol po sa aking natutunan dito sa ating devotional recap at sa ating night devotion noong nakaraang gabi. Lamang po at marami pong salamat. Salamat po dahil tinapos mo po ito pong video ko po. God bless po ulit.